Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay na pambihirang karanasan. May isang babae sa St. Petersburg, Russia na nag-aaral sa kolehiyo. Ang pangalan niya ay Natasha. Sa gitna ng isang pabagsak na ekonomiya, sinasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho para lang mabuhay. Tila ba itinadhana nang makilala niya ang isang Filipinong exchange student. Ang katapatan at kasipagan ng lalaki na mas pinipiling ipakita sa gawa kaysa sa salita ang kanyang pagkatao, ang nagpaibig kay Natasha. Matapos silang ikasal at manirahan sa Pilipinas, bumisita si Natasha sa kanyang bayan pagkatapos ng 5 taon. Ngunit ang katotohanang sumalubong sa kanya roon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Gumuho na ang ekonomiya, at sa mga lansangan, walang pakundangang nilalapitan ng mga hindi kilalang babae ang kanyang asawa. Ang mas nakakagulat ay nang hilingin ng kanyang matalik na kaibigan na hiramin ang kanyang asawa. At nang ang kanyang kapatid na babae ay umiiyak na nagmakaawa na isama siya sa Pilipinas, kinailangang gumawa ni Natasha ng isang napakahalagang desisyon. Ang pagkabigla at damdaming dala ng kanyang pag-uwi pagkatapos ng 5 taon at kung ano ang naging kahulugan ng bansang Pilipinas sa kanilang pamilya, ito ang kuwentong sisimulan natin ngayon. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notification bell ay malaking tulong sa akin. 5 taon na ang nakalipas, ako ay isang estudyante ng economics sa St. Petersburg State University. Noong mga panahong iyon, ang ekonomiya ng Russia ay hindi matatag at kaming mga kabataan ay walang katiyakan sa aming hinaharap. Ganoon din ako. Para kumita ng pampaaral, nagtrabaho ako bilang part-timer sa isang cafe. Pagkatapos ng klase, diretso agad ako sa trabaho. Gabi na ako nakakauwi. At kahit pagod na ang katawan, kailangan ko pang harapin ang aking mga takdang aralin. Sa paulit-ulit na takbo ng buhay, unti-unti akong napapagod. Isang taglagas, sa aming required subject na International Management, inanunsyo ang aming group project. Random na pinili ng propesor ang mga magkakagrupo at tila itinadhana na mapabilang ako sa grupo ng isang Filipinong exchange student. Ang kanyang pangalan ay Angelo. Sa aming unang pagkikita, maagang dumating si Angelo at inaayos na niya ang mga materyales. Nang pumasok ako, marahan siyang yumuko at bumati. "Hello, ako si Angelo. Ikinagagalak kitang makilala." Kalmado ang kanyang boses at seryoso ang kanyang mga mata. Sa unang meeting, hindi gaanong nagsasalita si Angelo, ngunit masusi niyang isinusulat ang bawat opinyon ng mga kagrupo at pagkatapos ng meeting, malinaw niyang inayos at ipinadala ang listahan ng mga gagawin ng bawat isa. Humanga ako sa ipinakita niyang iyon. Karamihan sa mga lalaking Ruso ay binabalewala lang ang mga group project o ipinapasa ang trabaho sa mga babae. Ngunit iba si Angelo. Isang araw bago ang deadline, ipinadala na niya ang kanyang parte at napakahusay ng kalidad nito. Sa aming pangalawang meeting, medyo nahuli ako dahil sa aking part-time job. Nakita ni Angelo ang pagmamadali ko kaya't inabutan niya ako ng isang basong mainit na tsaa. Ang lamig sa labas, okay lang kahit dahan-dahan ka lang. Mag-ingat ka at baka magkasakit ka. Nabigla ako sa kanyang pag-aalala. Bihira sa mga lalaking Ruso ang magpakita ng ganitong klaseng atensyon. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong magkaroon ng kaunting pagtingin kay Angelo. Habang papalapit ang deadline, mas madalas kaming magkasama sa library para magtrabaho. Laging handa si Angelo. May dala siyang power bank kung sakaling maubusan ng baterya ang laptop at mayroon din siyang dalang ilang merienda. Mahirap mag-focus kapag gutom, sabi niya na may kasamang mahiyang ngiti. Sa kanyang mga kilos, naramdaman ko ang tunay na kasipagan. Hindi ito isang bagay na ipinagyayabang, kundi isang natural na ugali na nakasanayan na niya. Isang gabi, habang tinatapos namin ang proyekto, biglang namatay ang laptop ko. Nataranta ako. Natakot ako na baka mawala ang lahat ng hindi ko pa na-save. Kalmadong inabot sa akin ni Angelo ang kanyang laptop. "Gamitin mo muna ang sa akin. Dito na lang ako sa cellphone ko magtatrabaho." At totoo nga, tiniis niyang magtrabaho sa maliit na screen ng kanyang telepono. Sa araw na iyon, lubos akong humanga sa kanyang kabaitan. Sa araw ng presentasyon, ang grupo namin ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Pinuri ng propesor ang aming sistematikong paghahanda at teamwork
Pagkatapos ng presentasyon, binigyan ni Angelo ang bawat isa sa amin ng maliit na regalo. Mga tsokolateng galing pa sa Pilipinas. Salamat sa inyong lahat. Nasiyahan akong makatrabaho kayo. Ang kanyang tapat na mga salita ay nagpainit sa aking puso. Kahit tapos na ang proyekto, natural na nagpatuloy ang aming komunikasyon. Minsan, nagluluto siya ng pagkaing Pilipino at iniimbitahan ako. Kahit hindi perpekto ang luto, ramdam na ramdam ko ang effort na ibinuhos niya. Habang mas nakikilala ko siya, lalo akong nahuhulog sa kanya. Siya ay isang taong ipinapakita ang kanyang nararamdaman sa gawa, hindi sa salita. At sa bawat kilos niya, ramdam ko ang kanyang katapatan. Ngayon lang ako nakakilala ng ganitong lalaki. Sa gitna ng magulong realidad ng Russia, si Angelo ay parang isang munting pag-asa para sa akin. Siya ay isang taong tumutupad sa pangako, may pananagutan, at higit sa lahat tapat makitungo sa kapwa. Mula noon, nagsimula akong makaramdam ng espesyal na damdamin para kay Angelo, at napagtanto kong ito ay unti-unti nang nagiging pag-ibig. Naging natural ang aming pagiging malapit, at hindi nagtagal, naging kami na. Magkasama kaming nag-aaral sa library, at tuwing weekend, namamasyal kami sa tabi ng Neva River. Hindi pa rin gaanong nagsasalita si Angelo, ngunit sa bawat kilos niya, ramdam ko ang pagmamahal niya para sa akin. Sa magulong mundo ng Russia, siya ang aking matibay na sandalan, ngunit ang masasayang araw ay hindi nagtagal. Isang gabi, nagkaroon ako ng food poisoning. Mukhang panis ang kinain ko noong tanghali. Sa simula, simpleng sakit lang ng tiyan, pero habang tumatagal, lumalala ang sintomas. Pagsapit ng gabi, pabalik-balik ako sa banyo at kama, hirap na hirap sa sakit, para akong nilalagnat at nasusuka. Tinawagan ko ang aking mga malalapit na kaibigang Ruso. Ngunit malamig ang kanilang tugon. Natasha, pasensya na. May exam din ako bukas kaya hindi ako makakapunta. Bumili ka na lang ng gamot sa botika. Gagaling ka rin. Sa ospital. Matagal kang maghihintay doon at wala rin namang gagawin ang mga doktor. Mas mabuti pang magpahinga ka na lang sa bahay. Bawat isa sa kanila ay may dahilan para iwasan ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding kalungkutan. Masakit isipin na sa oras ng karamdaman at kahinaan, wala man lang ni isang taong handang samahan ako. Nooy nakatanggap ako ng text mula kay Angelo. Natasha, okay ka lang? Nag-alala ako kasi hindi ka nag-text buong araw. Hirap man, ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon. Agad na sumagot si Angelo. Pupunta ako dyan. Maghintay ka lang. Sinubukan kong tumanggi. Gabi na at ayaw kong makaabala sa kanya. Ngunit ibinabana ni Angelo ang tawag at papunta na siya. Pagkalipas ng 30 minuto, kumatok si Angelo sa pinto ng aking apartment. May dala siyang malaking bag. Pagpasok niya na hinihingal, inilabas niya mula sa bag ang tubig, sports drink, gamot sa tiyan, at isang maliit na kaldero at bigas. Uminom ka muna ng tubig, dahan-dahan lang, baka ma-dehydrate ka. Hinawakan niya ang aking noo na may pag-aalalang ekspresyon. Ang taas ng lagnat mo. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Umiling ako. Okay lang ako. Libre nga ang ospital sa Russia, pero ilang oras kang maghihintay at hindi ka rin naman aasikasuhin ng maayos ng mga doktor. Kulang din sila sa gamot. Nag-isip sandali si Angelo at sinabi, kung ganoon, babantayan kita buong gabi. Kapag lumala ang pakiramdam mo, diretso tayo sa ospital. At totoo nga, binantayan niya ako buong magdamag. Nagpakulo si Angelo ng tubig sa maliit na kaldero, naglagay ng bigas, at nagsimulang magluto ng lugaw. Sa maliit na kusina ng aking apartment, dahan-dahan niyang hinalo ang lugaw. Sa Pilipinas, lugaw ang kinakain namin kapag may sakit. Madaling tunawin at nagbibigay ng lakas. Makalipas ang isang oras, kumalat sa buong silid ang mabangong amoy. Inilagay ni Angelo ang lugaw sa isang maliit na mangkok at inabot sa akin. Kumain ka ng dahan-dahan. Kumain ako ng ilang kutsara. Simple at malambot ang lasa nito. Habang dumadaloy ang mainit na lugaw sa aking lalamunan, unti-unting gumaan ang aking pakiramdam. Nanatili si Angelo sa tabi ko hanggang sa maubos ko ang pagkain. Pagkatapos, hinugasan niya ang mga plato, inayos ang silid, at nilagyan ng malamig na bimpo ang aking noo. Angelo,
Pagod ka na. Umuwi ka na at magpahinga, sabi ko dahil sa hiya. Ngunit umiling si Angelo. Okay lang. Hindi pwedeng mag-isa si Natasha. Dito lang ako. Umupo siya sa maliit na sofa at nagbantay buong gabi. Paminsan-minsan, tumatayo siya para tingnan ang kalagayan ko, mag-abot ng tubig, at ayusin ang aking kumot. Kinabukasan, malaki na ang igininhawa ng aking pakiramdam. Bumaba na ang lagnat ko at mas kalmado na ang aking tiyan. Si Angelo, na halatang puyat, ay ngumiti at sinabing, "Salamat naman, at bumuti na ang pakiramdam mo." Naluha ako habang tinitingnan ang kanyang pagod na mukha. Ang mga kaibigan kong Ruso ay tinalikuran ako, ngunit ang Filipinong ito ay nagbantay sa akin buong gabi. Kinagabihan, muling nagdala si Angelo ng lugaw. Sa pagkakataong ito, may kasama ng gulay at manok, isang masustansyang arroz caldo. Mas masustansya to para makabawi kaagad ng lakas. Muli akong naantig sa kanyang pag-aalaga. Sa loob ng 3 araw, araw-araw akong binisita ni Angelo para alagaan. Lumiban siya sa kanyang mga klase at ipinagpaliban ang sariling mga gawain. Sa ika-4 na araw, tuluyan na akong gumaling. Sasabihin ko sana ang aking pasasalamat nang bigla siyang nagsalita. "Natasha," nanginginig ang kanyang boses, "mahalaga ka sa akin. Ayokong iwan kang mag-isa kapag may sakit ka at nahihirapan. At pangako, hindi magbabago iyon." Tinitigan ko ang kanyang mga mata. "Hindi ko hahayaang maramdaman mong mag-isa ka sa sakit at kalungkutan habang buhay." Sa pagtatapat ni Angelo, napaiyak ako. Hindi iyon isang simpleng pag-amin ng pag-ibig. Iyon ay isang pangako ng pananagutan at dedikasyon. Sa araw na iyon, nakumbinsi ako. Ang Filipinong ito ay isang taong pinapatunayan ang kanyang nararamdaman sa gawa, hindi sa salita. At kasama siya, parang hindi na ako natatakot sa anumang mangyayari sa hinaharap. Si Angelo ang naging mainit na pag-asa na natagpuan ko sa gitna ng malamig na katotohanan ng Russia. Mula noon, mas naging malapit kami ni Angelo. Pinagtibay namin ang aming pagmamahalan sa kabila ng pagkakaiba ng aming kultura. Masigasig na nag-aral si Angelo ng Russian at ako na may nagsimulang mag-aral ng Filipino. Iginagalang at inuunawa namin ang kultura ng isa't isa. Magkasama kaming nagluluto ng pagkaing Pilipino at ipinagdiriwang ang mga tradisyonal na pista sa Russia. Ngunit mabilis na lumipas ang masasayang araw. Dumating ang panahon na malapit nang matapos ang exchange student program ni Angelo. Sa tuwing naiisip ko iyon, naninikip ang aking dibdib. Paano na kami kapag bumalik na si Angelo sa Pilipinas? Kakayanin ba namin ang isang long-distance relationship? O dito na ba magtatapos ang lahat? Puno ng pangamba ang aking isipan. Isang gabi ng taglamig, inimbitahan ako ni Angelo sa isang cafe malapit sa Neva River. Mukha siyang mas kinakabahan kaysa karaniwan. Umupo kami sa tabi ng bintana. Dahan-dahang bumabagsak ang niyebe sa labas. Matagal na nanahimik si Angelo bago dahan-dahang nagsalita. "Natasha, kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas sa susunod na buwan." Ang kanyang mga salita ay parang isang dagok sa aking dibdib. Alam ko. Nalulungkot ako tuwing naiisip ko yan. Tapat kong sinabi. Hinawakan ni Angelo ang aking kamay. "Ganoon din ako. Hindi ko kayang isipin na malayo sa'yo." Nag-alinlangan siya sandali bago kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Bumilis ang tibok ng aking puso. "Natasha, gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas?" Nanginginig ang boses ni Angelo. "Gusto kitang makasama habang buhay. Gusto kong maging sandalan mo. At gusto kitang protektahan." Pagbukas ng kahon, may isang simple, ngunit magandang singsing sa loob. "Ito lang ang kaya kong ibigay sa ngayon." "Pasensya na kung hindi ito magarbo," mahiyain niyang sabi. Naluha ako. Hindi mahalaga ang presyo ng singsing. Ang mahalaga ay ang katapatan na nararamdaman ko mula sa kanya. "Angelo," nanginginig kong sabi. "Pero napakalayo ng Pilipinas. Nariyan ang pamilya ko. Ang mga kaibigan ko." Tumango si Angelo. Alam ko. Alam kong hindi madaling desisyon yan. Pero Natasha, tingnan mo ang sitwasyon ng ekonomiya ng Russia. Pababa ng pababa ang bilang ng trabaho. At walang kasiguraduhan ang hinaharap.
Sa Pilipinas, pwede tayong magkaroon ng matatag na buhay. Ako ang bahala sa'yo. Poprotektahan kita. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi. Totoong palubog ang ekonomiya ng Russia. Ang mga kaibigan ko ay nahihirapang makahanap ng trabaho at maraming kabataan ang nawawalan ng pag-asa. Sa Russia, karaniwan ang mag-asawa sa edad na 20s, ngunit dahil sa hirap ng buhay, marami ang ipinagpapaliban o isinusuko na lang ang pag-aasawa. Pangako, ako ang magiging sandalan mo habang buhay. Sa mga salitang iyon ni Angelo, nagdesisyon ako. Totoo ang taong ito. Hindi siya puro salita, kundi pinapatunayan niya ito sa gawa. Naalala ko kung paano niya ako inalagaan buong gabi noong nagkasakit ako. Naramdaman kong hinding-hindi niya ako pababayaan. Oo, sasama ako, sagot ko. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Angelo. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagsisimula na ang isang bagong kabanata ng aking buhay. Hindi naging madali ang pagpapaalam sa aking mga magulang. Noong una, tumutol ang aking ina. Natasha, anak, napakalayo ng Pilipinas. Paano ka namin papayagan? Ngunit mas praktikal ang aking ama. Mahal, tingnan mo ang sitwasyon dito sa Russia. Walang kinabukasan dito. Kung magkakaroon ng matatag na buhay ang anak natin, dapat natin siyang payagan. Personal na binisita ni Angelo ang aking mga magulang at magalang na nagpakilala. Sa kanyang pautal-utal na Russian, sinabi niya, Ginoo, Ginang, pangako po, aalagaan ko si Natasha at gagawin siyang masaya habang buhay. Ang kanyang seryosong paninindigan ay nakapagpalambot sa puso ng aking mga magulang. Umiiyak na sinabi ng aking ina, pakiusap, alagaan mo ang aming anak. Huwag mo siyang sasaktan at huwag mong hahayaang malungkot. Mabilis na lumipas ang mga araw ng paghahanda. Inasikaso ko ang aking visa, inayos ang mga gamit, at nagpaalam sa mga kaibigan. Ang mga kaibigan kong Ruso ay naiinggit ngunit kasabay nito ay nag-aalala. Natasha, hindi magiging madali ang buhay sa Pilipinas. Iba ang wika, iba ang kultura. Ngunit hindi ako natatakot. Kasama si Angelo, alam kong malalampasan namin ang anumang pagsubok. Sa araw ng aming pag-alis, hinatid kami ng aking mga magulang at ng nakababatang kapatid na si Anya. Walang tigil sa pag-iyak ang aking ina at mahigpit na hinawakan ni Anya ang aking kamay. Ate, maging masaya ka. Sana balang araw, makahanap din ako ng kasing buti niyang tao. Niyakap ko ng mahigpit si Anya. Bago sumakay ng eroplano, lumingon ako sa Russia. Ito ang lugar kung saan ako isinilang at lumaki. Ngunit ngayon, ito ay isang lugar na puno ng kawalan ng katiyakan. Hinawakan ni Angelo ang aking kamay. Okay lang yan. Magkasama tayo. Magsisimula tayo ng bagong buhay sa Pilipinas. Tumango ako. Kapag magkasama kami, may kasiguraduhan ang bukas. Tinalikuran ko ang magulong Russia at lumipad kasama ang isang responsableng Filipinong lalaki patungo sa isang bagong buhay. Sa sandaling iyon, sigurado akong tama ang aking naging desisyon. Ang buhay sa Pilipinas ay higit na mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Tinupad ni Angelo ang kanyang pangako na alagaan ako at ako na may masigasig na nag-aral ng Filipino at unti-unting nakibagay. Nakahanap ako ng trabaho sa isang kumpanya sa Makati at namuhay kaming masaya sa isang maliit ngunit komportableng condo unit. Ang kaginhawahan at kapanatagan sa Pilipinas ay mga bagay na hindi ko man lang maisip sa Russia. Mabilis na internet, ligtas na mga lansangan, at mga convenience store na bukas hanggang gabi. Lubos akong nasiyahan sa buhay dito. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin, ang aking mga magulang at kapatid na naiwan sa Russia. Sa loob ng 5 taon mula nang dumating ako, hindi pa ako nakakauwi. Masyado akong abala sa trabaho at mahal ang pamasahe. Tuwing tumatawag ako, laging tanong ng aking mga magulang, kailan ka uuwi? Pero kasunod nito ay sasabihin nilang, wag mo nang pilitin kung mahal. Okay lang kami. Mas mahalaga sa kanila na makaipon ako at magkaroon ng matatag na buhay sa Pilipinas. Minsan, nakakaramdam ako ng guilt. Lalo na kapag naririnig kong,
Mas pagod ang boses ng aking ina kaysa dati. Ngunit kinukumbinsi ko ang aking sarili. Kaunting ipon pa, at uuwi na ako. Masyado lang akong abala ngayon. Lumipas ang panahon, at 5 taon na pala ang nakalipas. Noong nakaraang taglamig, kinausap ako ni Angelo nang may seryosong mukha. Natasha, sa tingin ko kailangan nating umuwi sa Russia sa susunod na taon. Medyo nagulat ako. Bakit bigla? Hinawakan ni Angelo ang aking kamay at sinabi, kailangan nating makita ang iyong mga magulang at si Anya. 5 taon na ang lumipas. Mahalaga ang pamilya. Pero mahal ang pamasahe at kailangan ko pang mag-file ng leave sa trabaho, nag-aalangan pa rin ako. Umiling si Angelo. Ako na ang bahala sa pamasahe. At ako na rin ang makikiusap para sa leave mo. Natasha, mahalaga ito. Ang responsibilidad sa pamilya ay hindi dapat ipagpaliban. Nahiya ako sa sinabi ni Angelo. Ginagawa kong dahilan ang aking abalang buhay para ipagpaliban ang pag-uwi sa aking pamilya. Isang Pilipino si Angelo, ngunit mas iniisip pa niya ang aking pamilya kaysa sa akin. Sige, uuwi tayo sa summer. Nagdesisyon na ako. Nang tawagan ko ang aking mga magulang, napaiyak sa tuwa ang aking ina. Talaga? Uuwi ang anak ko? Anya, uuwi ang ate mo. Sa boses ng aking ina, naramdaman ko kung gaano niya ako na-miss. Noon ko lang napagtanto kung gaano ako naging makasarili. Pagsapit ng tag-araw, sumakay kami ng eroplano papuntang Russia. Naghanda si Angelo ng 2 malalaking maleta. Ang isa ay para sa aming mga gamit. At ang isa ay puno ng mga regalo para sa aking mga magulang. Mga produktong galing Pilipinas, mga pampaganda, pagkain, at damit, hindi mo na kailangang magdala ng ganyan karami. Sabi ko, ngunit ngumiti lang si Angelo at sumagot, gusto kong ibigay sa biyenan ko ang magagandang bagay mula sa Pilipinas. Nang lumapag ang eroplano sa St. Petersburg, kinabahan ako. 5 taon na mula nang huli. Akong umuwi. Paglabas pa lang ng airport, sumalubong sa akin ang unang pagkabigla. Ang gusali ng airport ay mas luma na kaysa dati. Bakbak na ang pintura at sira-sira na ang mga pasilidad. Nagulat ako. Sanay na sa malinis at modernong airport ng Pilipinas, ang lugar na ito ay tila na pag-iwanan na ng panahon. Sumakay kami ng taxi papunta sa syudad. Habang tinitingnan ko ang tanawin sa labas, lalo akong nabigla. Hindi na ito ang St. Petersburg na naaalala ko. 5 taon na ang nakalipas, puno ito ng mga tindahan ng mga kilalang international brands. Ngayon, ang mga pumalit ay mga peking brand na may mga pangit na karatula. Tingnan mo, Angelo. Itinuro ko. Sa dating pwesto ng isang sikat na hamburger chain, isang lokal na brand na may halos kaparehong logo ang nakatayo. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Angelo. Ipinaliwanag ko. Umalis na lahat ng international brands dahil yan sa economic sanctions. Iba na rin ang ekspresyon ng mga taong naglalakad sa kalsada. Mukha silang mas pagod kaysa 5 taon na ang nakalipas. Ang kanilang mga kasuotan ay simple na lang. Halos wala ka nang makikitang nakasuot ng mga mamahaling brand. Nawala na ang sigla ng mga lansangan. Nang pumasok kami sa isang mall, lalo akong nagulat. Halos walang laman ang mga estante, at ang mga produktong nandoon ay napakapangit ng kalidad. Kinuha ko ang isang cosmetic product at ang packaging pa lang ay halatang-halata ng peke. Totoo ba, yang makeup? Tanong ni Angelo. Umiling ako. Peke yan ng isang global brand. Napakapangit ng kalidad niyan. Mas nakakagulat ang sitwasyon sa tindahan ng electronics. Halos walang mga bagong modelo ng smartphone. At kung mayroon man, sobrang mahal ng presyo. Ganoon din sa mga laptop. Nang tanungin ko ang tindero, sinabi niya, bawal na ang importasyon kaya walang mga produkto, kung mayroon man, presyong black market. Kinuha ko ang aking smartphone. Sinubukan kong buksan ang mga app na ginagamit ko sa Pilipinas. Ngunit karamihan ay hindi gumagana. Karamihan sa mga social media ay hindi ma-access. At ang mga video ay sobrang bagal. Napakabagal ng internet. Sa Pilipinas, sanay ako sa mabilis na internet kahit saan. Pero dito, inaabot ng ilang minuto para lang mag-load ang isang video. Maging sa cafe,
ay nadismaya ako. Ang lasa ng kape ay hindi na tulad ng dati, at ang presyo ay doble na. Nang tanungin ko ang may-ari, sinabi niya, mahirap na mag-import ng coffee beans kaya mababang kalidad na lang ang ginagamit namin. Pero mahal pa rin. Sa bawat sulok ng kalsada, may mga nakapaskil na anunsyo para sa trabaho. Ngunit ang sahod ay napakababa. Tila mas mababa pa kaysa 5 taon na ang nakalipas. Epekto ito ng pagbagsak ng halaga ng pera. Nabigla ako. Ito ba talaga ang syudad na kinalakihan ko? Nagtanong ako sa isang dating kakilala na nakasalubong ko. Kamusta na? Bumuntong hininga siya. Natasha, tapos na ang lahat dito. Walang trabaho, mababa ang sahod, pero ang presyo ng bilihin tuloy-tuloy ang pagtaas. Gusto nang umalis ng lahat ng kabataan. Inggit kami sa mga tulad mo na nakapunta sa Pilipinas. Tumingin ako kay Angelo. Mukha rin siyang nabigla. Noon ko napagtanto kung gaano ako kasuwerte na umalis at pumunta sa Pilipinas. Kung naiwan ako sa Russia, siguradong naghihirap din ako ngayon sa bagsak na ekonomiyang ito. Hinawakan ni Angelo nang mahigpit ang aking kamay. Natasha, buti na lang at sumama ka sa akin sa Pilipinas. Habang papunta sa bahay ng aking mga magulang, tahimik akong nakatingin sa labas. Ang bayang minahal ko ay sobra nang nagbago sa loob ng 5 taon. Hindi ito nagbago, kundi umatras. Gumuho ang ekonomiya at nawala ang pag-asa ng mga tao. Masakit ang aking puso, ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng ginhawa. Nakatakas na ako sa isang ligtas na lugar. Ngunit ang aking mga magulang at kapatid na si Anya ay narito pa rin. At ang isiping iyon ay nagpabigat sa aking dibdib. Naging madamdamin ang muli naming pagkikita ng aking pamilya. Nang makita ako ni Inay, agad siyang napaiyak at namula rin ang mga mata ni Itay. Niyakap ako ng mahigpit ni Anya at sinabing, Ate, na-miss kita. Magalang na bumati si Angelo sa aking mga magulang at ibinigay ang mga regalong dala niya. Namangha ang aking mga magulang sa mga produktong galing Pilipinas. Sa loob ng ilang araw, masaya kaming nagsama-sama. Ngunit sa tuwing lalabas kami, may kakaiba akong nararamdaman. Lalo na kapag kasama ko si Angelo, ramdam ko ang tingin ng mga tao. Noong una, inisip kong dahil lang dayuhan siya. Ngunit iba ang klase ng tingin na iyon. Isang hapon, pumunta kami sa palengke. Bibili kami ng mga kailangan sa bahay. Mas kaunti ang tao sa palengke. Kaysa dati, tila nabawasan ang mga nagtitinda at mamimili. Namimili ako ng gulay habang si Angelo naman ay nasa di kalayuan at tumitingin ng prutas. Nooy narinig ko ang bulungan sa Russian sa likod ko. Tingnan mo yung lalaki. Taga-Asya. Mukhang Pilipino. Sikat daw ang mga Pilipinong lalaki ngayon, di ba? Talaga? Subukan kaya nating lapitan? Lumingon ako. 2 babaeng Ruso na nasa late 20s ang pasulyap-sulyap kay Angelo. Kinabahan ako. Nagmamadali akong nagbayad para puntahan si Angelo. Ngunit bigla akong naiihi at kinailangang pumunta sa banyo. Mahal, pupunta lang akong banyo. Hintayin mo ako dito, mga 5 minuto. Tumango si Angelo. Sige, dahan-dahan ka lang. Mga 7 minuto rin akong nawala. Malayo ang banyo at may pila. Nagmadali akong bumalik sa pwesto ni Angelo. Ngunit ang nakita ko ay nakakagulat. Ang 2 babae kanina ay pinalilibutan si Angelo. Nakangiti sila habang kinakausap siya. Ang isang babae ay may hawak na cellphone at ang isa naman ay bahagyang hinahawakan ang braso ni Angelo habang tumatawa. Mukhang hindi komportable si Angelo at sinusubukang umatras. Mabilis akong lumapit. Anong nangyayari dito? Malamig ang aking boses. Lumingon sa akin ang mga babae. Walang hiyang sinabi ng isa, asawa mo pala siya. Binabati lang namin kasi Pilipino siya. Kasinungalingan. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang ibang intensyon. Idinagdag ng isa, kung taga-Pilipinas kayo, may social media ba kayo? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Interesado kasi kami sa kultura ng Pilipinas. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone. Ibinaba ko ang kanyang kamay. Hindi namin kailangan. Nagmamadali kami. Hinila ko si Angelo at umalis kami. Narinig ko pa ang kanilang bulungan sa likod
ngunit hindi ko na pinansin. Paglabas ng palengke, tinanong ko si Angelo. Ano ang eksaktong sinabi nila? Hindi komportable ang ekspresyon ni Angelo. Tinanong nila kung taga-Pilipinas ako. Nang sinabi kong oo, tinanong nila kung saan ako nakatira at kung anong trabaho ko. Tapos, hiningi nila ang contact number ko. Kahit tumanggi ako, pilit pa rin nilang hinihingi. Pati social media account ko. Nagalit ako. Nangyari ang lahat ng iyon sa loob lang ng 7 minuto. Noon ko napagtanto. Sa Russia, ang mga Pilipinong lalaki ay tila naging target. Sa pagbagsak ng ekonomiya at pagkawala ng trabaho, ang mga kabataang babae ay naghahanap ng paraan para makalabas ng bansa, lalo na papuntang Pilipinas. At ang mga Pilipinong lalaki ay tinitingnan bilang isang oportunidad. Kinabukasan, may nangyari na namang katulad. Habang nakaupo kami sa isang cafe, ang babae sa kabilang mesa ay walang tigil sa pagtingin kay Angelo. Ang kanyang mga tingin ay may halong kuryosidad at pagkalkula. Sinasadya kong hawakan ang kamay ni Angelo at ipakita ang aming mga singsing, ngunit hindi siya natinag at patuloy pa rin sa pagtingin. Ganoon din sa mall. Habang namimili ako ng damit at naghihintay si Angelo sa labas, isang babae raw ang lumapit at nagtanong ng direksyon. Ngunit ayon kay Angelo, nagpapanggap lang itong nagtatanong ng direksyon habang sunod-sunod ang mga personal na tanong. Kung saan siya nakatira, kung kasal na ba siya, kung kamusta ang buhay sa Pilipinas. Lalo akong nabahala. Ang ugali ng mga babaeng Ruso ay sobrang iba na kumpara sa 5 taon na ang nakalipas. Dati, hindi sila ganito kalantaran. Ngunit ngayon, dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, desperado na ang mga tao, lalo na ang mga kabataang babae na naniniwalang wala ng kinabukasan sa Russia at naghahanap ng paraan para makapunta sa ibang bansa. Sa tuwing naglalakad kami, kinakabahan ako, ramdam ko ang mga tingin ng mga babae na nakatuon kay Angelo. Sa kanilang mga mata, mayroong tila pagkagutom, isang desperasyon na makatakas sa mahirap na realidad, isang pagnanais na magkaroon ng matatag na buhay, at ang pagkalkula na gamitin ang isang Pilipinong lalaki bilang paraan. Isang gabi, sinabi ni Angelo, "Natasha, medyo kakaiba ang bunigi dito. Masyadong agresibo ang mga babae." Mapait akong ngumiti. Alam ko, nagbago na ang mga tao dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, lalo na ang mga kabataang babae. Kapag nakakakita ng Pilipinong lalaki, iniisip nilang oportunidad. Hindi komportable ang mukha ni Angelo. Nakalulungkot isipin na tinitingnan ang isang tao bilang oportunidad. Sang-ayon ako. Ngunit kasabay nito, naiintindihan ko rin sila. Nasa isang desperadong sitwasyon ang mga babaeng Ruso. Walang trabaho, bagsak ang ekonomiya, at walang kasiguraduhan ang hinaharap. Sa ganitong sitwasyon, kung may pagkakataon silang makapunta sa matatag na Pilipinas, natural lang na kumapit sila ng mahigpit. Ngunit hindi iyon nagbibigay katwiran sa paglapit sa asawa ng iba. Ipinangako ko sa sarili ko na mas poprotektahan ko si Angelo. At kasabay nito, lumalaki ang aking pangamba. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Lalo na't makikipagkita ako sa aking mga kaibigan. Nadamay na rin kaya sila sa desperasyong ito? Malalaman ko rin ang sagot sa lalong madaling panahon. Isang linggo na kami sa Russia nang magkaroon kami ng reunion ng aking mga kaibigan. Mga kaibigan ko sila noong kolehiyo. Dati, linggo-linggo kaming magkakasama sa klase at tuwing weekend, nagkikita kami sa cafe para magkwentuhan. Dahil 5 taon na kaming hindi nagkita, sabik ako. Gusto kong malaman kung gaano na sila nagbago at kung kamusta na sila. Ang lugar ng aming pagkikita ay isang restaurant sa syudad. Dati naming paboritong lugar, ngunit ngayon, luma na ang itsura. Pumasok kami ni Angelo. Nandoon na ang aking mga kaibigan at nagsigawan sila nang makita ako. "Natasha, dumating na ang aming bituin!" 5 taon na rin. Nagyakapan kami at nagbatian. Tinitingnan ng aking mga kaibigan si Angelo na parang isang kakaibang nilalang. Siya pala ang sikat na Pilipinong asawa. Ang gwapo. Nahihiyang ngumiti si Angelo at bumati. Nagsilbi akong tagasalin habang umuupo kami. Sa simula, masaya ang usapan.
Nagtawanan kami habang binabalikan ang nakaraan at kinakamusta ang isa't isa. Ngunit nang makailang tagay na, unti-unting nagbago ang bunigi. Panay ang tanong ng mga kaibigan ko tungkol sa Pilipinas. Natasha, maganda ba talaga sa Pilipinas? Tanong ng kaibigan kong si Olga. Oo, sobrang ganda, matatag at maginhawa. Sa sagot ko, naging komplikado ang kanilang mga ekspresyon. May halong inggit at selos. Magkano ang sahod mo? Tanong ng isa pang kaibigan, si Svetlana. Hindi ko sinabi ang eksaktong halaga at umiwas ako. Mas malaki kaysa dito sa Russia. Bumuntong hininga si Svetlana. Sana all. Ang sahod ko, pareho pa rin tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Hindi, dahil sa pagtaas ng bilihin. Parang mas lalo pa akong naghirap. Naging mabigat ang usapan. Isa-isang naglabas ng kanilang mga hinaing ang aking mga kaibigan. May nawalan ng trabaho, may binawasan ng sahod, may sumuko na sa pag-aasawa. Lahat sila ay nahihirapan sa pinansyal. Nooy biglang tumingin si Olga kay Angelo at nagsalita. Angelo, totoo bang napakagandang bansa ng Pilipinas? Tumango si Angelo. Opo, matatag at maraming oportunidad. Nagningning ang mga mata ni Olga. Paano ba makapunta sa Pilipinas? Medyo nagulat ako sa tanong ni Olga. Ngunit bilang kaibigan, sinagot ko siya. Kailangan mong makakuha ng work visa o mag-aral doon o kaya'y mag-asawa. Ngumiti si Olga. Mukhang pag-aasawa ang pinakamadali, nagsimulang maging kakaiba ang bunigi. Ang iba ko pang mga kaibigan ay nagpakita rin ng interes sa Pilipinas. Kamusta ang mga Pilipinong lalaki? Mahirap bang makakilala? Sikat ba ang mga babaeng Ruso sa Pilipinas? Sunod-sunod ang mga tanong. Hindi ako komportable pero sinubukan kong sumagot ng magalang. Karamihan sa mga Pilipinong lalaki ay responsable at pamilyar. Pero mayroon ding cultural differences at language barrier, kaya hindi madali. Tumango ang mga kaibigan ko sa sagot ko, ngunit sa kanilang mga mata, mayroon pa ring pagnanasa. Nang mas marami na kaming nainom, naging mas lantarang ang sitwasyon. Bigla akong hinawakan ni Olga at sinabi, Natasha, may hihilingin sana ako. Ano yon? Nakangiti kong tanong, seryoso ang mukha ni Olga. Pwede mo bang sabihin kay Angelo na isama niya ako sa Pilipinas? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano? Hinigpitan ni Olga ang hawak sa aking kamay. Seryoso ako. Wala akong kinabukasan dito. Walang trabaho, walang boyfriend, walang pera. Sa Pilipinas, kahit ano pwede kong gawin, may kilala ba si Angelo na mabuting tao sa kumpanya niya? Nabigla ako. Matalik kong kaibigan si Olga. Noong kolehiyo, halos lahat ay ibinabahagi namin sa isa't isa. Ngayon, sinusubukan niyang gamitin ang aking asawa para makapunta sa Pilipinas. Olga, anong pinagsasabi mo? Naging malamig ang aking boses. Tila hindi napansin ni Olga at nagpatuloy siya. Natasha, alam mo naman kung gaano kahirap ang sitwasyon dito. Tumatanda na ako pero wala akong mapapangasawa at walang kinabukasan. Pakilala mo naman ako sa isang Pilipinong lalaki. Pakiusap. Sumabat ang iba ko pang mga kaibigan. Natasha, marami namang mabubuting lalaki sa Pilipinas. Tulungan mo naman kami. Hindi pwedeng ikaw lang ang masaya. Isipin mo rin kami. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi ng mga kaibigan ko. Totoong umaasa silang ipakikilala ko sila sa mga kaibigan ng aking asawa. Huminga ako ng malalim. Olga, at kayong lahat, makinig kayo. Hindi ako isang matchmaker. At si Angelo ay asawa ko. Hindi ang inyong tiket papuntang Pilipinas. Nanginginig ang aking boses. Galit ako. Ngunit kasabay nito, nalulungkot. Nagtampo si Olga. Grabe ka naman, tulong lang naman. Ikaw, nakapunta ka na sa Pilipinas. Bigyan mo rin kami ng pagkakataon. Hindi ko na napigilan. Ang pagkakataon, ginagawa yan. Hindi yan kinukuha sa pamamagitan ng paggamit sa asawa ng iba. Naging malamig ang bunigi. Nagtinginan ang mga kaibigan ko at nanahimik. Pakiramdam ko kailangan kong pumunta sa banyo. Nasasakal ako. Excuse me, pupunta lang akong banyo. Tumayo ako. Sa banyo,
Naghilamos ako ng malamig na tubig. Ang aking mukha sa salamin ay maputla. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang mga kaibigan ko pagkatapos ng 5 taon. Hindi na sila ang mga kaibigan ko. Sila ay mga taong handang gamitin ako o mas tamang sabihin ang aking asawa para lang makapunta sa Pilipinas. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik ako sa aming mesa. Awkward pa rin ang bunigi. Gusto ko nang umalis. Kailangan na naming umalis. Naghihintay na ang mga magulang namin. Tumayo ako. Mukhang nanghihinayang ang mga kaibigan ko, pero hindi nila kami pinigilan. Pauwi, hindi ako nagsasalita. Maingat na nagtanong si Angelo. Natasha, okay ka lang? Umiling ako. Hindi, hindi ako okay. Pagdating sa bahay, ikinuwento ko kay Angelo ang lahat. Ang hiling ni Olga, ang ugali ng mga kaibigan ko, lahat. Tahimik na nakikinig si Angelo. Nang matapos ako, nagsalita siya. Natasha, mayroon akong sasabihin. Ano yon? Kinabahan ako. Nag-alinlangan si Angelo bago magsalita. Noong nasa banyo ka, kinausap ako ni Svetlana. Una, nagtanong siya tungkol sa kultura ng Pilipinas, tapos bigla niyang hiningi ang contact number ko. Ano? Hindi komportable ang mukha ni Angelo habang nagpapatuloy. Kahit tumanggi ako, pinipilit niyang ibigay ko kahit social media account ko. Gusto raw niyang maging kaibigan. Siyempre, tumanggi ako, pero kakaiba ang pakiramdam ko. Kaibigan mo si Svetlana, di ba? Nabigla ako. Si Svetlana ang pinakamatalik kong kaibigan noong kolehiyo. Halos araw-araw kaming magkasama, nagbabahagi na ng sikreto, at nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Ngayon, nalaman kong hiningi niya ang contact number ng asawa ko. Bakit hindi mo sinabi kanina? Nanginginig kong tanong. Sumagot si Angelo. Kung sinabi ko doon, baka mas lalong lumala ang sitwasyon. At nag-alala ako na baka masaktan ka. Pero pag uwi natin, naisip kong kailangan kong sabihin. Napaupo ako sa sofa. Gulong-gulo ang isip ko. Nakakagulat ang lantaran na hiling ni Olga, ngunit ang lihim na paglapit ni Svetlana ay mas malaking pagkakanulo. Si Olga, kahit papaano, sa harap ko sinabi. Ngunit si Svetlana, palihim na lumapit sa asawa ko noong wala ako. Iyon ang mas duwag at mas masakit. Naluha ako. Paano niya nagawa yon? Matalik kaming magkaibigan. Niyakap ako ni Angelo. Natasha, kapag bumagsak ang ekonomiya, nagbabago rin ang mga tao. Kapag desperado na, mas nauuna ang kaligtasan kaysa sa pagkakaibigan. Tama si Angelo, naiintindihan ko. Nasa isang desperadong sitwasyon ang mga kaibigan ko at ang pagpunta sa Pilipinas ang tanging paraan para makatakas. Ngunit iba ang pag-unawa sa pagpapatawad. Kung tunay silang kaibigan, hindi ba't may mga hangganan na dapat igalang? Kinabukasan, nakatanggap ako ng text mula kay Svetlana. Natasha, ang saya kagabi. Magkita tayo ulit. Isang ordinaryong text, ngunit hindi ako makasagot. Mula naman kay Olga, Natasha, medyo sumobra yata ako kagabi. Pasensya na. Pero seryoso ako. Hindi mo ba talaga ako matutulungan? Binasa ko lang ang 2 text at hindi nag-reply. Hindi ko alam ang sasabihin, hindi ko sila kayang sigawan, at hindi ko rin sila kayang patawarin. Nalulungkot lang ako at nadidismaya. Kinagabihan, dumating ang kapatid kong si Anya. Nakita niya ang aking mukha at nagtanong, Ate, may problema ba? Mukhang hindi ka masaya. Ikinuwento ko kay Anya ang nangyari. Nagulat si Anya, ngunit kasabay nito, tumango siya na parang naiintindihan. Ate, ganyan na talaga dito. Sobrang hirap na ng buhay. Lalo na kaming mga babae sa edad namin, hindi makapag-asawa, walang trabaho, walang kinabukasan. Kaya kapag nakakakita ng dayuhang lalaki, sinusugod nila, lalo na ang mga Pilipino, sikat na sikat sila, dahil iniisip nilang matatag, responsable, at mayaman. Sa sinabi ni Anya, muli kong naintindihan ang realidad ng Russia. Noong umalis ako 5 taon na ang nakalipas, hindi na maganda ang sitwasyon, pero ngayon mas malala pa. At sa gitna ng desperasyon, nawawala na rin ang pagkatao ng mga tao. Ang pagkakaibigan, moralidad,
at mga hangganan ay gumuho na. Tumingin ako kay Anya. Puno rin ng pangamba ang kanyang mga mata. Ate, natatakot din ako. Kung mananatili ako dito, baka maging katulad din ako ng mga kaibigan mo. Desperado at gagawin ang lahat. Nanginginig ang boses ni Anya. Noon ako nagdesisyon. Hindi ko na kayang baguhin ang mga kaibigan ko, ngunit kailangan kong protektahan ang aking pamilya. Lalo na si Anya. Bata pa siya. Kailangan ko siyang iligtas bago siya malamon ng desperasyon ng Russia. Kinagabihan, nagkaroon kami ng mahabang usapan ni Angelo. Mahal, sa tingin ko, kailangan nating isama si Anya sa Pilipinas. Seryosong tumango si Angelo. Iyon din ang iniisip ko. Bata pa si Anya at may potensyal siya. Magkakaroon siya ng magandang pagkakataon sa Pilipinas. Nagpadala ako ng huling text kina Olga at Svetlana. Nakakadismaya na ginagamit ninyo ang ating pagkakaibigan sa ganitong paraan. Hindi ko kayo matutulungan. Ang buhay ng bawat isa ay sariling responsibilidad. Pagkatapos kong ipadala ang text, binlock ko ang kanilang mga numero. Ang 5 taong pagkakaibigan ay gumuho sa isang iglap. Ngunit hindi ako nagsisisi. Kung tunay silang kaibigan, hindi sila gagawa ng ganoon. Pagkatapos ng nangyari sa mga kaibigan ko, ilang araw akong nalungkot. Ang katotohanang pinagtaksilan ako ng mga kaibigan kong 5 taon kong hindi nakita ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ngunit nagpasya akong mag-focus sa aking pamilya. Kahit papaano, sila ay tapat sa akin. Isang gabi, habang naghahapunan kami sa bahay ng aking mga magulang, masaya kaming nagkukuwentuhan. Ang luto ni inay na borscht at pelmeni ay kasing sarap pa rin ng dati. Nagtawanan kami habang binabalikan ang nakaraan. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ako ng plato, lumapit si Anya. Ate, pwede ba tayong mag-usap sandali? Seryoso ang mukha ni Anya. Tumango ako. Sige, punta tayo sa kwarto mo. Ang kwarto ni Anya ay tulad pa rin ng dati. May mga poster ng idol sa dingding at mga makeup sa lamesa. Umupo kami sa kama. Matagal na nag-alinlangan si Anya bago magsalita. Ate, pwede mo ba akong isama sa Pilipinas? Nanginginig ang kanyang boses. Tumingin ako kay Anya. Nang Anya baga, may mga luha sa kanyang mga mata. Ate, hindi ko na kaya dito. Totoo. Nagsimulang umiyak si Anya. Niyakap ko siya. Anya, anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Matagal na umiyak si Anya bago magkwento. Ate, nakapagtapos ako ng kolehiyo last year, di ba? Management ang major ko, pero walang trabaho. Higit 100 kumpanya na ang inaplayan ko. Pero lahat bagsak. Ang tanging nakuha kong trabaho ay sa isang cafe. Pero ang sahod, 30,000 rubles lang. Ano ang magagawa ko doon? Nagpatuloy si Anya. Tingnan mo ang mga kaibigan ko. Ganoon din sila. Kahit nakapagtapos, walang trabaho, o kung mayroon man, sobrang baba ng sahod. Hindi man lang namin maisip ang mag-asawa. Ang mga lalaki, wala ring pera kaya ayaw mag-asawa. Tumatanda lang kami pero walang kinabukasan. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Anya. Ate, may kaibigan akong 30 years old na. Maganda at matalino. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kasal. Walang boyfriend. Kasi ang mga disenteng lalaki, umalis na ng Russia. Ang mga natira, walang trabaho, at lasinggero. Nasaktan ako sa sinabi ni Anya. Noong umalis ako 5 taon na ang nakalipas, hindi na maganda ang sitwasyon. Pero ngayon, napakalala na. Lalo na para sa mga kabataang babae, ito ay isang desperadong sitwasyon. Alam ko ang nangyari sa mga kaibigan mo, ate. Sina Olga at Svetlana. Sila rin, mahigit 30 na, pero hindi pa kasal, kaya sila desperado. Ayokong maging katulad nila. Ayokong mamatay na dalaga. Mahigpit na hinawakan ni Anya ang aking kamay at nagmakaawa. Ate, pakiusap. Isama mo ako sa Pilipinas. Gusto ko ring magsimula ng bagong buhay doon. Maghanap ng trabaho, mag-aral ng Filipino, at makahanap ng mabuting tao para mapangasawa. Kung mananatili ako dito, magiging katulad ako ng mga kaibigan mo. Niyakap ko ng mahigpit si Anya. Anya,
Huwag ka nang umiyak. Isasama ka ni ate. Pangako? Umiyak nang umiyak si Anya sa aking balikat. Naluha na rin ako. Sobrang sakit isipin na ganito nakadesperado ang kapatid ko. Kinabukasan, kinausap ko si Angelo at ang aking mga magulang tungkol sa pagpunta ni Anya sa Pilipinas. Agad na sumang-ayon si Angelo. Siyempre, kailangan natin siyang isama. Bata pa si Anya at marami pang posibilidad. Magkakaroon siya ng magandang pagkakataon sa Pilipinas. Noong una, nag-alinlangan ang aking mga magulang. Kung aalis pa si Anya, paano na kami? Sabi ni inay. Ngunit praktikal si itay. Mahal, walang kinabukasan si Anya dito. Ang kaligayahan natin ay ang makitang maayos ang ating mga anak. Payagan na natin siya. Napagdesisyonan na, pupunta si Anya sa Pilipinas. Ngunit bago kami umalis, may inihanda si Angelo para sa aking mga magulang. Isang araw, dumating si Angelo na may dalang malalaking kahon. Itay, inay, may regalo po ako. Pagbukas ng kahon, isang bagong-bagong TV na gawa sa Pilipinas o sikat na brand doon ang lumabas. 55 pulgada. Nagulat si Itay. Ano to? Ipinaliwanag ni Angelo. Latest model po yan. Maganda ang quality at maraming features. Install ko po. Mabilis na ininstall ni Angelo ang TV. Nang buksan, napakaliwanag ng screen. Namangha ang aking mga magulang sa linaw. Wow, TV ba to? Para tayong nasa sinehan, sabi ni inay. Sa sumunod na kahon, isang bagong refrigerator ang lumabas. Two-door, ipinaliwanag ni Angelo. Energy saving po yan. At mas convenient kasi magkahiwalay ang ref at freezer. Pinalitan ang lumang ref ng bago. Sa isa pang kahon, isang washing machine, isang drum type. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, sabi ni inay. Ipinaliwanag ni Angelo kung paano gamitin. Isang pindot lang, kusa na yang maglalaba. May dryer na rin. Panghuli, naglabas si Angelo ng dalawang maliliit na kahon. Ito po ay special na regalo. Pagbukas, dalawang foldable smartphone ang laman. Namangha ang aking mga magulang. Ano to? Tanong ni Itay. Ipinakita ni Angelo. Itinupi niya ang phone at binuklat. Lumaki ang screen na parang tablet. Wow! Sabay na sabi ng aking mga magulang. Ito po ang latest technology. Pwedeng itupi para magkasya sa bulsa at kapag binuklat, malaki ang screen para manood ng video at mag-video call. Inabot ni Angelo ang mga phone sa kanila at tinuruan sila. In-install ni Angelo ang video call app. Ngayon po, kahit kailan, pwede ninyong makausap sina Natasha at Anya na nakikita ninyo. Malaki ang screen kaya malinaw. Naluha ang aking ina. Salamat, Angelo. Maraming salamat. Nang matapos ang lahat, nagmukhang bago ang bahay ng aking mga magulang. Ang mga luma ay napalitan ng mga modernong gamit. Sa hapunan, magalang na nagsalita si Angelo. Itay, inay, aalagaan ko po si Anya. Gagawin ko po ang lahat para magkaroon siya ng magandang pagkakataon sa Pilipinas. At huwag po kayong mag-alala. Ang pamilya sa Pilipinas ay hindi nag-iiwanan. Hinawakan ni Itay ang kamay ni Angelo. Angelo, salamat. Napakaswerte namin na magkaroon ng manugang na tulad mo. Pakiusap. Alagaan mo ang aming mga anak. Umiiyak ding sinabi ni Inay. Angelo, napakabuti mong tao. Masaya ang aming mga anak dahil sayo. Kinagabihan, masayang nag-empake si Anya. Ate, totoo ba to? Pupunta na akong Pilipinas? Parang panaginip. Niyakap ko siya. Oo, sama tayo. Magsisimula ka ng bagong buhay. Nagtanong si Anya. Ate, makakahanap kaya ako ng mabuting lalaki sa Pilipinas? Ngumiti ako. Oo naman, maraming responsabling lalaki tulad ni Angelo. Basta magsumikap ka, darating din ang tamang tao. Bago kami umalis, kinausap kami ng aming mga magulang. Natasha, Anya, ang hiling lang namin ay maging masaya kayo sa Pilipinas. Huwag ninyo kaming alalahanin at isipin ninyo ang inyong mga sarili. Dagdag ni Itay,
Mukhang napakagandang bansa ng Pilipinas dahil may mga taong tulad ni Angelo doon. Noon ko lubos na naunawaan. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang matatag sa ekonomiya. Ito ay isang lugar kung saan buhay ang pananagutan, dedikasyon, at ang pagnanais na protektahan ang pamilya. Pinatunayan iyon ng lahat ng ginawa ni Angelo at nagpapasalamat ako na tama ang aking desisyon at maibibigay ko rin ang pagkakataong ito kay Anya. Pagbalik namin sa Pilipinas, naging abala kami. Ang pagtulong kay Anya na makapag-adjust ang aming prioridad. Maraming inihanda si Angelo para sa kanya. Una, kumuha siya ng isang maliit na studio unit malapit sa amin para may sariling espasyo si Anya pero malapit pa rin sa amin. Anya, ito na ang bahay mo, sabi ko. Namangha si Anya. Ate, ang linis at ganda. Mas maganda pa sa tinitirhan ko sa Russia. In-enroll din ni Angelo si Anya sa isang Filipino language school. Anya, ang pinakamahalaga sa Pilipinas ay ang wika. Mag-aral kang mabuti. Tumango si Anya. Salamat, Kuya Angelo. Galingan ko po. At ginawa nga niya. Araw-araw, maaga siyang pumapasok sa eskwela at sa hapon, nagpa-practice kami. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakapagsalita na siya ng basic Filipino. Ate, kaya ko nang umorder sa convenience store gamit ang Filipino, masayang sabi niya. Proud ako kay Anya. Ang kapatid kong desperado sa Russia ay nakahanap ng bagong pag-asa sa Pilipinas. Nang gumaling na siya sa pagsasalita, ipinasok siya ni Angelo bilang part-timer sa isang cafe. Magsimula ka muna sa madaling trabaho. Habang nagtatrabaho, matututo ka ng kultura at mas gagaling ang Filipino mo. Mabilis na nakapag-adjust si Anya. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinabi sa akin ni Angelo, Natasha, okay na si Anya. Baka oras na para ipakilala natin siya sa isang mabuting tao. Nagulat ako. Agad? Ngumiti si Angelo. May mabait akong kasamahan sa trabaho. Masipag at mabait. Subukan natin? Nag-alinlangan ako. Pero nang tanungin ko si Anya, pumayag siya. Okay lang ate. Gusto kong subukan. Ang ipinakilala ni Angelo ay si Marco, isang 28 anyos na office worker. Kumain kaming 4. Mula pa lang sa simula, maganda na ang impression ni Marco. Magalang at maalalahanin kay Anya. Anya, narinig ko. Galing ka pa sa Russia. Mahirap ba mag-adjust dito? Maingat niyang tanong. Sinagot ni Anya sa kanyang pautal-utal na Filipino. Medyo mahirap po noong una. Pero tinulungan ako ni na ate at kuya kaya okay na po ngayon. Matiyagang nakinig si Marco. Pagkatapos ng dinner, tinanong ko si Angelo. Kamusta si Marco? Mapagkakatiwalaan ba? Buong tiwalang sumagot si Angelo. 3 taon ko na siyang kasama sa trabaho. Masipag at responsable. Hindi naninigarilyo o umiinom. At pamilyar. Mukhang nagustuhan din ni Anya si Marco. Ate, mabait si Marco. Ang bait niya sa akin. Hinawakan ko ang kamay ni Anya. Sige, kilalanin mo siya ng dahan-dahan. Walang dapat madaliin. Mula noon, madalas nang lumabas sina Anya at Marco. Ipinasyal ni Marco si Anya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tuwing pagkatapos ng kanilang date, masayang tumatawag si Anya. Ate, dinala ako ni Marco sa Tagaytay. Tinuruan din ni Marco si Anya na mag-Filipino. Mabilis na gumaling ang pagsasalita niya. Pagkalipas ng 1 taon, kinausap ni Marco si Angelo. Kuya, gusto ko na sanang ligawan si Anya ng formal. Okay lang po ba? Pumayag si Angelo. Niligawan ni Marco si Anya at masayang tinanggap ito ni Anya. Tumawag siya sa akin. Ate, sinagot ko na si Marco. Sobrang saya ko. Naramdaman ko ang tunay na kaligayahan sa kanyang boses. Naging maayos ang kanilang relasyon. Nirerespeto nila ang isa't isa. Pinag-aralan ni Marco ang kultura ng Russia. At si Anya naman ay nagsumikap na matutunan ang kultura ng Pilipinas. Samantala, patuloy ang mga mensahe mula sa Russia. Nagpadala pa rin ng mensahe sina Olga at Svetlana sa pamamagitan ng ibang kaibigan. Natasha, tulungan mo naman kami. Pakilala mo kami sa Pilipinong lalaki. Ngunit binalewala ko sila.
Hindi sila tunay na kaibigan. Nagkaroon din ng mga video call mula sa aking mga magulang gamit ang foldable phone. Natasha, Anya, kamusta kayo? Okay po kami. Nay, may boyfriend na po si Anya. Nagulat ang aking ina. Talaga? Sinong tao? Masayang nagkwento si Anya. Si Marco. Po, mabait at masipag. Natuwa rin ang aking ama. Buti naman at nakahanap na rin ng mabuting tao, ang bunso namin. Gumaan ang loob ng aking mga magulang. 2 taon na ang nakalipas, at si Anya ay bihasa na sa Filipino. Nakahanap siya ng trabaho sa isang kumpanya kung saan nagagamit niya ang Russian at Filipino. Independent na siya at seryoso nang pinag-uusapan nila ni Marco ang kasal. Ate, nag-propose na si Marco. Isang araw, ipinakita niya ang singsing. Niyakap ko siya. Congrats, Anya. Sobrang saya ko para sa'yo. Naluha si Anya. Ate, kung hindi ako pumunta dito, ano kaya ang nangyari sa akin? Siguro nasa Russia pa rin ako, walang trabaho at desperado. Dahil sa inyo ni Kuya Angelo, nagbago ang buhay ko. Naantig ako. 5 taon na ang nakalipas. Nang sumakay ako ng eroplano papuntang Pilipinas, sarili ko lang ang iniisip ko. Ngayon, napagtanto kong ang desisyon kong iyon ay nagbago sa kinabukasan ng buong pamilya ko. Kamakailan, muling nagparamdam sina Olga at Svetlana. Naghihirap pa rin sila sa Russia. Walang asawa. Walang maayos na trabaho. Puno ng pagsisisi ang kanilang mga mensahe. Natasha, pasensya na. Desperado lang kami noon. Komplikado ang naramdaman ko. Naaawa ako. Pero kasabay nito, iniisip kong resulta iyon ng kanilang mga desisyon. Nagreply ako ng maikli. Bawat isa sa atin ay nabubuhay sa mga desisyong ginagawa natin. Nakatuon ako sa pagprotekta sa aking pamilya. Regular kaming nagpapadala ng pera sa aming mga magulang. Paminsan-minsan, iniisip ko, paano kung hindi ko nakilala si Angelo? Paano kung hindi ako pumunta sa Pilipinas? Siguro nasa Russia pa rin ako. Nag-aalala sa kinabukasan. Ngunit ngayon, ligtas kami. Sa isang matatag na bansa, kasama ang mga responsableng asawa. Kahapon, sinabi ni Marco sa amin, Kuya, Ate, salamat po sa pagpapakilala kay Anya. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Aalagaan ko siya habang buhay. Naramdaman ko ang katapatan sa kanyang mga salita. Pareho ng pangakong binitiwan sa akin ni Angelo. Hinawakan ko ang kamay ni Angelo. Mahal, dahil sa'yo, masaya ang buong pamilya ko. Salamat, ngumiti si Angelo. Ang pamilya ay dapat magtulungan. Iyan ang natutunan kong halaga sa Pilipinas. Ngayon, sigurado ako, ang pagpunta sa Pilipinas 5 taon na ang nakalipas ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. At ang pagdala kay Anya dito ay isa ring pinakamagandang desisyon. Mula sa desperadong realidad ng Russia, kami ngayon ay namumuhay ng masaya kasama ang aming mga mahal sa buhay sa pinakaligtas at pinakamatatag na lugar. Minsan, habang tinitingnan ko ang skyline ng Maynila, naiisip ko na ang bawat ilaw sa siyudad na ito ay pag-asa, pangarap, at kaligayahan ng isang tao. At nagpapasalamat ako na isa sa mga ilaw na iyon ay para sa akin at sa aking pamilya. Nakatakda na ang kasal ni Anya. Darating ang aming mga magulang mula sa Russia. Makikita nila na ang kanilang 2 anak na babae ay parehong masaya sa Pilipinas kasama ang mabubuting asawa. At mararamdaman nila kung gaano kalaking regalo ang ibinigay ng bansang Pilipinas sa aming pamilya. Patuloy akong nabubuhay nang may pasasalamat araw-araw, kasama ang isang responsableng Filipinong asawa sa matatag na lupain ng Pilipinas, kasama ang aking minamahal na pamilya. Ang mga nakakagulat na karanasan sa Russia ay isa na lamang malayong alaala, nakatuon na ako ngayon sa hinaharap. At ang hinaharap na iyon ay maliwanag at puno ng pag-asa. Kumusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-activate ang notification bell para sa mas marami pang kwento.